Pagbabago, Ito ba natatandaan nyo? gusto ko lang Si Marcoleta at saka si Orly Gutesa. pirma sa Ayan, ibabaw oh. ng pangalan Orly Regala Gutesa. Mm. Kayo po ba ang nagpirma nito? Yan, I oh. confirm, Your Honor. At Ayan. gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Kaya po pinapakita yan. Maraming salamat. Kaya po pinapakita ko yan. Kasi ngayon, ang lumalabas, wala na. Hindi na kontrol ni Marcoleta o ng Duterte camp itong si Orly Gutesa. Kinumpirm na po ni Chavit Singson na kanilang isa sa mga aktibo ngayong nagwawala tungkol laban sa gobyerno na ito raw po ay bumaliktad na. Kaya pala ilang beses nang tinatanong ng media kay Senador Marcoleta kung kailan muling ibabalik at ihaharap si Orly Gutesa sa publiko, hindi niya masagot. Yung pala, wala na silang kontrol. So, lahat ng sinabi ni Orly sa Senado sa Blue Ribbon Committee nang iharap ni Senador Marcoleta ito na nagdidiin kung kani-kanino ng mga politiko ay baliwala. Okay? Kasi kung totoo na ito ngayon ay yung pagbaliktad ay kakampi na ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, aba baliwala yan. Yung sinabing yan. Kasi kung yung mga gunita doon sa kanyang sinumpang salaysay na naging comedy dahil binabasa niya, nagalit si Marcoleta dahil nagmamadali daw at mali-mali yung binabasa, ay si Speaker, dating Speaker Romualdez, ang kanyang idinidiin na sangkot sa flood control scam. Okay? Ngayon, hawak na pala ito ng kampo ni Romualdez, di umano, sabi ni Chavit, at posibleng ito nga ay mag-iiba na ng statement. So, sablay na naman dito ang kampo ni Marcoleta at kung sino nasa likod nito. Sinasabing nasa control ng Philippine Marines, sabi naman ng Philippine Marines, wala sa amin yan kasi hindi na yan membro namin. Resign na yan, nagretiro na. Private sector na yan, bakit namin kukup-kupin yan? So nawawala ngayon. At kung ito'y lalabas sa mga susunod na araw, malaking porsyento, iba na ang statement nito, baka aminin na nito na siya ay ginamit lang ni Marcoleta, ginamit ng anti-Marcos para siraan ang Malacanang at dating speaker. Ayan kasi ang mahirap pagka kasi pilit or pinipilit lang ang mga testigo ay mababaliwala. Di ba? Pag umamin itong si Orly Gutesa na siya pinilit lang o tinakot lang, patay na. Wala nang saysay ang sinabi sa unang salaysay nito. Nauna dyan, pinagdudahan niya na yung notary ay peke. Kasi yung abogadong nakapirma ron, inaming hindi daw nakita niya at hindi naman nanumpa sa kanya. Alam niyo, ang paggawa ng notary, pinanunumpaan niya sa harap ng abogado na pipirma. Yung public notary tinatawag. Kung hindi naman ginawa ng gano'n. So, marami pang sasabit yan. So, nakakabuhol-buhol na yung mga tinahitahi nilang ebidensya kalaban kung kani-kanino. Hindi kasi dapat gano'n. Pag hinaluan ng personal at hinaluan ng politika ang mga programa at akusasyon, hindi talaga magtatagumpay yan. Sasabit at sasabit. Masisira ang galaw. Masisira ang tawag dito, ang kredibilidad ng testigo na nagpresenta ng testigo at yung focus ng investigasyon. Sa bagay, yan naman po ay ginagawa ng iba kapag ka in aid of legislation lang sa mga hearing sa Kongreso at Senado ng mga sariling agenda kasi hindi naman korte yan. Kapag ka kasi Kongreso at Senado in aid of legislation, so kaya marami dyan nagbabaliktaran, marami dyan kadududang statement kasi hindi naman sila mapapanagot kaagad dahil yan ay hindi korte. Pero sa korte, hindi pwede yan. Pag nagsinungaling ka sa korte,
delikado ka. Kasi pag nagsinungaling ka, siguradong papabor ang desisyon doon sa taong inaakusahan at hindi papaniwalaan ang testigo. Kaya mahalaga ang testigo ay mataas ang kredibilidad. At kahit anong tanong, kahit anong cross-examination, kahit anong mangyari, hindi bibigay. Pag bumigay at bumaliktad dyan, acquittal ang kanyang inakusahan. Sa Senado at Kongreso, in aid of legislation, malaking pagkakaiba. Kahit pabali-baliktad, hindi nila kaya panagutin, hanggang contempt lang, hanggang makulong lang. Kaya pagkatapos nang wala na rin. Ganun po. Kaya huwag tayo masyadong magpapapaniwala sa mga testigo, lalo na kung bit-bit ng politiko. Lalo na kung alam natin yung bumit-bit na politiko ay saan ka panalig. Kaya basahin natin one by one ang galawan. Sinong politiko ang nasa likod nito? Ano ang layunin nito? Sino bang kaalyado nito? Ganun po ang pagbasa. Katulad ni Orly Cotesa, ang nagpresenta ay si Senador Marcoleta. So alam niya na kung saan galing yan. Tapos ngayon nawawala na at nagkumpirma kasamahan din nila si Chavit Singson na bumaliktad na. O di naloko na. Bali, wala. Masisira pa dyan si Marcoleta pag bumaliktad dyan. Just imagine pag inamin ni Orly Cotesa siya'y tinakot o binayaran lang o ginamit lang, patay na. Pati yung senador na nagdala, sira ang kredibilidad. Pero dapat hindi ganun, lalo na kung senado. Kasi ang senador ay senador ng buong Pilipinas. National, dapat pang international ang galaw. Pero kung magpapagamit at gagamitin lang ang posisyon at mga tao tungkol sirain ng kung sinuman, wasak na wasak ang pagkatao sa mamamayang Pilipino. Ganun yun. Kaya ngayong taong ito, ngayong buwang ito, hopefully mag-resume uli ang Blue Ribbon Committee at maging maayos na ang magiging galawan. Kasi si Ping Lacson, hindi yan papayag na gamitin ang kanyang komite. Kung ginamit nyo minsan, pangalawa, hindi na hindi na mangyayari. At pag yan si Orly ay humarap, naniniwala tayo, iba na sasabihin niya. Kasi hindi na kontrol ng oposisyon. Kaya hindi na kontrol kasi alam nila, nagsinungaling. Alam nilang nag-akusa lang. Walang dokumento. Verbal lang. At yung kanyang sinumpang salaysay ay gawa-gawa lang. Kaya nga nung binabasa na ito, nagkawindang-windang na. Nagalit pa nga si Marcoleta at bakit daw mali-mali ang binabasa. Ay alam nyo ang totoo. Napawang katotohanan lang. Kahit walang binabasa, tuloy-tuloy yan. Consistent ang mga akusasyon yan. Hindi yan maliligaw kahit walang binabasa. Kahit hindi nakasulat. Kasi galing sa puso, galing sa kanyang personal knowledge. Pero kung ang wala siyang knowledge at inutusan lang, ginamit lang, ay talagang kahit magbasa, magkakawindang-windang. Magkakasabit-sabit. Eh di lalo na pag cross-examination na, patay kang bata ka. Kaya yung Orly Cotesa, sa opinion po ng inyong lingkod, kaya nawawala, magbabago na. Sablay at sumabit lang dito si Marcoleta at ang oposisyon sa akala nilang pakikinabangan nila. Please like and share ang ating video.